recording. So, ibig sabihin, anong pangalan nung architect nung parang nag-recommend sa'yo sa Learn Computer Today? Actually, hindi naman po sa nag-recommend siya. Nung nabanggit ko sa kanya na nag-enroll nga po ako sa inyo, Hmm, nabanggit nga niya na nakilala niya yung itong Learn Learn. Computer Today na to. Okay. So nabanggit nga rin niya sa akin na actually noong una is hindi ko rin di ko pa alam na sa Los Baños lang or currently sa Los Baños kayo. So Oo. sabi niya is yun nga. Taga Los Baños lang yun eh. Sabi niya ganun. Oo, So Los Baños lang din. Los Baños talaga nag-start to. Ano siya, year 2020, pero hindi pa official. Actually, hindi pa siya official dahil dumaan tayo sa ano eh, sa pandemic. Oo, dumaan, di ba? 2020, 2021, pandemic time yan eh. Post-pandemic, ano, 2022, 2023. Tapos, wala pa tayong website noon, wala pa tayong online training. Mostly, ang training natin ay through USB drive. Yun yung style natin dati. Orderin mo sa Lazada. Then, i-deliver sa bahay nyo yung USB. Halos kailan lang to nagkaroon tayo ng online. So, pero marami na tayong, kumusta naman yung experience mo sa pag-aaral sa Learn Computer Today? actually sir, ano pa lang ako eh. Nasa ano pa lang ako. Introduction ng Git tsaka ng GitHub. But Ah, actually before naman ako nag-enroll dito, meron na rin akong mga previous training like dun sa actually self-learning lang po kasi sa YouTube, yung mga ganun. oo, Sa madami kasi Udemy. talaga sa YouTube, mga So free kung courses. matatandaan siya nung nakaraan, di ba natanong ko rin kung ano yung difference nito doon sa Udemy. Kasi Ah, before kasi nag-enroll na rin ako sa Udemy which is hindi ko pa naman natatapos actually. usually, Yun. ganun naman normal na nangyayari pagka nag-enroll tayo sa mga Udemy courses. Parang iniisip natin, lifetime naman yan, saka na ako mag-aaral. At saka minsan tinitingnan lang natin yung mga topics, tapos Mga kailangan natin. kiklik natin yon, titingnan natin kung maganda ba yung turo doon. Pag hindi natin gusto, parang next na lang ganun. Walang Oo. ginagawa parang reference. Reference saka kung meron silang project, parang doon lang tayo nagkakaroon ng ng interest na minsan kasi kahit sa ibang mga website, pag nag-aral tayo doon, anong nangyayari pagdating sa project, parang binibigay na lang nila yung code, tina-type yung code, tapos konting explanation, tapos type ulit ng code, hanggang sa nabuo na yung project, tapos hindi natin alam kung bakit nabuo yung, paano nabuo yung, basta ginaya lang natin yung code na binigay. So, nangyayari ganun usually. Kaya ako mismo, ganun din nag-experience ko. Parang hindi ko natutunan yung tinuro niya. Kundi nabuo ko yung project, pero hindi ko talaga natutunan yung principles no na in-apply. No, so thank you at binigyan mo ng chance ang Learn Computer Today na makita mo. So far ano yung natapos mong course pa lang so far or Actually, nagsimula? sabi nga, starting pa lang ako doon sa introduction to Git and GitHub Oo. dahil this past few weeks kasi nung nag-enroll ako dito, napasabak naman ako sa development ng mga Google applications. Kasi Hmm. bukod sa may mga request kasi na kaya naman sa Google, so hindi na namin siya para pa gawin ng full stack. So Hmm. may mga pagkakataon like for example, simpleng lang, workflow. Oo. Kasi may workflow kasi si Google at the same time may mga API din naman na Ready pwedeng na. i-connect kay Oo. Google. So parang parang drag and drop yung mga low code no code na application ni Google. Ano yung ginagawa niyong program or app? Actually sir, yung mga application na ginagawa ko like for example may mga ang tawag dito, yung mga manual process ng Pa kada department or kada section. Ano yun? Ano yung files? Ano yung processing ng files? Halim, Excel? halimbawa po, before is through email. Okay. Nagpapa-approve sila ng mga, like for example, in our sales department, yung
ano yun, approval ng mga mga quotation. Okay. Bago siya ibigay kay customer, dumadaan pa siya sa mga approval like kailangan sa BU tsaka sa president. So nung time na medyo parang nagka-cramming sila, hindi nila malaman kung sino na yung mag-a-approve or kayo na nag-approve. So through email lang kasi naghahanapan pa sila. So yun, that time is since meron kami mga training kay Google, so doon ko in-apply yung ibang application ng Google na parang wala may database na sila. So, nabanggit mo kanina, parang SAP, no? SAP yung inyong ano, no? Yung parang ginagamit yung parang pipeline. ERP, yes, opo. Ah, so, ano yan, di ba? Parang may ready-made na dyan eh. Pipiliin mo na lang kung anong gusto mong gamitin na parang model. Tapos yun na lang i-implement mo using APIs, parang ganon. Currently po kasi sa ano namin sa SAP namin, which is ang version namin is yung luma pa, yung ECC version. Oo. Ano siya sir, may mga module siya like Modular. NF, Modular. management, FICO or yung finance and controlling. Oo. So different siya, tawag ito, yung full talaga na pang ERP hanggang sa warehouse, ERP. hanggang sa delivery. Tama, tama. So yun po yung currently na system namin. At the same time, yun yung sinusupport namin or yung hindi kasi kami yung nagko-configure eh. Kami lang yung nagsusupport ng function. Mostly ngayon, ganyan ang ginagamit, SAP. Tsaka, balita ko, malalaki daw sweldo dyan eh. Mga SAP, ERP. Malaki daw po kung software Kung Kaso software developer, parang ganon. Oo. manufacturing kasi kami. So alam naman natin pag manufacturing hindi naman ganun kalaki kahit programmer ka. Ay, oo. Ano, di ba sa Kalamba ka nag-work? So parang, okay lang ba sabihin mo yung pangalan ng company mo or something? Expilec po. Oo nga pala, sinabi mo na pala kanina. So Sir? ano yung Manufacturer ng minamanufacture nyo? transformer. Manufacture nyo? Transformer ni Meralco. Di electrical Tapos, Apo. ano siya, factory mismo, gawaan? Yes po. Di malaking Gawa. yan. Malaking industrial company Hindi o. Hindi po ganun kalaki pero kasi hindi naman thousands yung pinoproduce namin kundi hundreds lang per Sabagay, month. kasi replacement Malalaki kasi lang. ito eh. Replacement lang ba yan yung sa inyo? Pang-replace o? May replacement, may mga expansion, Okay. yung mga ibang like for example, Battle kumukuha na rin sa amin. Ibang Oo. co-op sa Visayas kumukuha na rin. So yun. Oo, Pati galing sa youth, meron na rin kami. Pero at least magandang yan, stepping ground taka experience. Lalo na kung mag-aaral ka talaga ng pure coding, software development. Kasi ang pinopromote natin dito sa Learn Computer Today, bukod sa web apps, mga websites, ganyan, tapos integration ng mga process, no? Parang ang inclination natin is more on web apps saka software, itong mobile app no? So, kasi mobile app, pwede ka maging freelancer talaga dyan Basta meron kang client, tapos gagawan mo sila ng mobile app, lalo na yung mga yung pwede sa web app, pwede rin siya sa mobile. So, once na natutunan natin yan, mas madali na, no? Mas madali Actually, na sir, tayo. yun talaga objective ko eh. Although kasi yung mga na-develop ko sa Google, baka kasi in time, mag-migrate kami from Google to other, like for example, Microsoft. Mm. So, sayang yung mga dinevelop ko. So, parang ang ko is, currently, yung lahat ng di-develop ko or na-develop ko na sa Google is i-apply ko na dito sa full programming na to. Para kahit pa paano, hindi na siya yung nakadepende kung anong pupuli ng company namin. At saka once na natutunan natin yung programming principles, object-oriented, ganyan, yung mga workflow ng programming, ganyan, yung software, architecture, system design. Pag natutunan natin yan, para yung ibang
program, application na gagamitin natin sa company, madali natin mag-gets agad, ganito lang to, ganito lang. Dito pala to. So, parang sa atin, nag-a-adapt lang tayo doon kung anong software yung gagamitin. Alam natin paano mag-create, mag-read, mag-access ng data, tapos mag-delete, mag-update. No, kasi same lang naman ang principle niya, no? And then yung process, paano, saan yung unang step, pangalawang step, pangatlong step. Tapos may mga ano yan, may mga decision making, no? Yes, no, ganyan. Tapos ano mo na, i-automate mo na yung next na na ano, na workflow, saan siya pupunta, ano mangyayari, ganun. Automation na. No? Ganun din, 'di ba, sa SAP ninyo by module. Oo. So, anong pinaka-desire mo bago ka umabot ng retirement mo? Kung bago ka mag-retire, kasi bata ka pa naman. Ano Actually, yung sir, ano anong plano mo sa buhay? since ngayon kasi is assistant manager na ako sa planta. Mm. Data And manager? po. Data manager? SAP manager po. SAP Okay. assistant manager po. Okay. So, sige. Anong plano So, mo sa... doon po kasi sa company namin may mga talaga may mga ladder kami. So, parang career ladder yung tawag namin. So, yung kahit nung 2020 pa, nung napalipat ako sa IT, yun talaga ang path ko talaga is senior programmer. Yun ang title mo o yun ang pangarap mo? Yun ang Okay. pangarap ko, sir. So, meron din sa Actually, inyong yung ano lang senior... iba kasi yung, although yes, manager ka, pero iba pa rin yung pag sinabi mong senior programmer, iba yung lalo na as a computer engineer graduate. So mas gusto ko yung kaysa sa manager eh. Oo, iba talaga yung dating ng software engineer ka, senior software programmer, developer. Iba pa rin kasi ang dating nun, lalo na pag meron ka nang na-develop na app. So, meron ka bang particular na naiisip na, kunyari, ah parang meron ka bang milestone na pagdating ng 45, dapat senior programmer ka na o developer ka na sa company nyo, ganon? Actually sir, ang target ko muna is step by step, hindi lang yung 5 years na na path. Una is yung this year is ma magkaroon ako ng talagang full knowledge pagdating sa programming. Kasi currently, even though bagong salta na lang actually ako sa IT, sa sa digital enterprise namin this year. Ngayong June, ibinigay sa akin yung learning management system na gusto ng yung LMS gusto ng ng HR namin na gawing Online. full stack. Yes, opo. So parang ganito. yung Ah, may yung yung platform nyo na oo. merong may mga video, may mga quizzes, yung mga ganon. Para sa So para sa ano 'yon, sa mga empleyado. yes po, para sa mga empleyado na like for example, ako gusto kong like for example gusto kong maging manager. Ito yung path. Ito yung Ah, kailangan mong skills, kailangan degree, yung mga ganun. Tapos pag may mga trainings na kailangan, may mga self-paced din na pwede mong i-enroll. Tapos, habang yun. Parang habang step by step. nagtatrabaho, may chance na ma-promote. Yes, ako. Oo, ganun. Parang ano po kasi, yung sabi nga po sa amin ng HR namin, may mga tao like ako na hindi namin gustong maging manager. Okay. May mga tao naman na gusto na maging manager. Okay. So, different path yun. So, yun yung isa sa mga gusto nilang mangyari doon sa system na gagawin ko. Which is actually, sabi ko nga, natatawa nga ako minsan. Hindi pa ako marunong mag-program talaga, sabi ko. Tapos, pinapagawa sa akin yan. Kasi yun nga lang, medyo nagkaroon sila ng, parang nagtiwala na sila sa akin nung time na from scratch, si Google, na-integrate ko sa company without any training. Oh, kasi Without any proper training or formal training na binigay nila. okay. So Ano parang, may yeah. background ka ba sa IT? Ganyan or IT ba ang college mo? Computer engineering graduate po ako, sir. Computer engineering. Okay. So Mm. parang meron ka na talagang background sa mga programs, sa software.
Yun ang unang Just thinking like ng that. company. Kasi software engineer to eh. Ay ano, computer engineer to. May malakas ang chance ang matutunan nito yung ano, yung mga integration nga. Yun naman sir yung sinasabi lagi ng VP namin na since ano ko naman, nakikita naman namin talaga na IT driven ka, diyan ka na. Huwag ka nang kasi sir, Oo. 14 years akong buyer. Oo, tsaka Buyer. pag nasimulan mo diyan tapos naging ano ka, parang efficient ka, nakikita ng company meron kang meron kang something na nako-contribute diyan sa position mo. So hindi ka na nila aalisin, expect na lang nila improvement no dun sa mga ginagawa mo. Then nakikita nila yung changes, improvement din sa kanilang process. So laking bagay 'yon. So tingin ko malaki sweldo mo diyan, no? Currently sir, pag manufacturer, hindi ganun kalaki compare mo sa software ano. May six digit ba? Hindi na siya. How I Oh, wish. oo nga no, kung kasi pag gaganyan manufacturing talaga, kung pwede nagbabudget talaga sila diyan eh nung ano, nagbabudget sila ng kung hanggang kaya mo pang magtiis, parang baka nung nag-stay ka pa, so ibig sabihin hindi ka increasean. Pero pagka medyo nagreklamo ka na, minsan meron ng ano eh, meron ng tinatawag diyan yung pag-uusapan na no. Ilang years ka na Ah, diyan? ano na sir, 7 years. Oo, matagal na ano. Ayos. So talagang ano, seniority na ang position mo talaga. Tapos sa ano, natanggap din kayo ng mga ibang ano, ibang parang employee or nag-apply. I Actually mean, currently ano kami, looking kami sa dalawang web developer. open Kasi kayo. Oo. medyo yun nga yung demand kasi ng pag-automate, Mm, digitalize ng ano ng mga processes, medyo dumadami. oo. Meron kayong sariling server or meron kayong Ah, hosting o anong ginagawa nyo ngayon? naka-cloud po kami, yung AWS at Azure yung ginagamit nila. Okay, AWS. So, maganda yan, no? So, ano siya, hindi siya on-site na server, kundi Hindi po. nag-rent lang din kayo ng AWS, no? Oo. Currently, kung kilala niyo si Fujitsu, doon kami nagre-rent kayo ng ano. Oh, ano, Fujitsu, Japanese company yan, di ba? Opo. Oo. So, meron silang server na pinapa-arkila o pinapa-rent sa mga company, ganun. Until this year na lang po kasi yun. Kasi magsasara na raw sila or iba na yung magiging ano nila, magiging O, nature ng work. So we are o, looking for data center ngayon. okay. So, baka ano, baka naluma na yung ano nila, yung mga server. Kasi, kung yan ay 7 years ago, malalakas kumain ng power yan. Yung mga lugi sila sa consumption ng kuryente, tapos yung hosting ay ano, hindi naman gano'ng kabigat, pero yung computer server nila, mga pagluma na kasi parang ang hirap mo na i-upgrade yan eh. Hindi, itatapon na lang nila yun halos eh. Tapos ano, bibili sila ng bagong unit ngayon para sa mas magandang ano, mas mahina yung consumption ng kuryente, efficient, mabilis, ganun. So siguro kaya magsasara sila no or magbabago ng ano ng pangalan or ano style. At least nandiyan ka na and then ang kulang na lang para siguro maabot mo 'yan is yung management ng time mo para mag-aral, no? Yung style natin sa Learn Computer Today talagang minsan maiinip ka eh. Pagka medyo advanced ka na, maiinip ka dun sa process. Pero dun natin malalaman kung ano, kung kumbaga kaya niyong gawin kasi marami nag-enroll na sabi nila bakit parang basic. Gusto nila advanced na agad, no? Doon sa mga React na nasa React.js, React Native, mga ganun. So, gusto nila ganun agad. Sabi ko, sige, patunayan mo munang gawin. Patunayan mo munang marunong ka. Gawin mo muna yung mga project. Kahit huwag mo nang panoorin, gawin mo lang yung project na required kung talagang alam mo. Pakinggan mo lang yung ano, yung instruction, then i-submit mo yung nire-require. At pag nagawa mo, so papasa ka naman kahit hindi mo pinanood yung sabi ko sa kanila, no? Eh di nagtatry sila, problema hindi nila alam gawin. Kasi ano eh,
talagang gagawin mo siya pure coding, gagawin mo siya mano-mano, hindi siya automated. Hindi kagaya ng mga AI ngayon, may AI na, yung mga integration sa SAP din, mga workflows, parang ang bilis na nila mag-transfer ng mga processes. Mabilis na, halos automated na lahat. Kabit mo lang sa isang API, ganun. Kaya lang dito kasi, pinapractice natin is gawin natin manually. Kasi yung automated, hindi mo kita yung background eh. Ano yung nangyari sa background, paano pinrocess, paano yan nabuo. Lalo na kung gagamit ka ng ChatGPT, tapos hindi, parang ang gagawin natin, ginagawa natin, minamano-mano natin yung research, inaaral natin mano-mano, which is mas matagal yun. Unlike alamin natin yung mechanism, yung step by step, ganito pala yun, kaya gumana, ay, ganito pala siya. Then, next time, pag naggawa ka na ulit, alam mo na yung background. Ano na yung nangyayari sa background. Kaya ganito lang yan, ganito nangyari dyan. Kahit manual kung gawin yan, magagawa ko. So, ganun yung style natin dito. Kaya baka mamaya, once na nag-start ka, mainip ka kasi parang basic na basic. Pero ang output lagi ang titingnan dyan kung nagawa mo. Pag nagawa mo yung project at according sa instruction, ibig sabihin, alam mo nga. Alam mo nga ang gawin. At sa next time na meron kang aaralin, ah, alam mo nang gawin yung part na yon. Like GitHub, yung sinasabi nating GitHub, no? Pag nag-deploy tayo ng website using GitHub, minsan nakakalimutan ng ibang estudyante paano mag-deploy ng website using GitHub. So, dyan sa course na Git and GitHub, ituturo dyan yung paano ka magkakaroon ng simpleng website, one-page site, na GitHub lang ang gagamitin mo. Yan. So, doon yung principle ng file, upload mo yung file, i-deploy mo using the index.html sa isang server ng GitHub. Then, yun, makikita mo na siya online. No? So, yun, ganun ang style natin dito. And, buong process ng ating ginagawa is ganun, ano? Halos lahat ng ating courses natin. So, I hope na magpatuloy kang mag-aral. Yung time management lang, no, yung gagawin mo. Ano ka ba? Nag-overtime? Actually, sir, kalimitan. Kahit hindi required. Kasi yung mga like yung sa Google application na dinidevelop ko, para din naman programming hindi naman one shot eh. Okay. Oo. Ano ba So, specific Google services yon yung inaano mo? ito po halo-halo siya like yung Google App Sheet, Okay. Oo. Looker Studio, Okay. yung Google Form, and then Forms Approval. So mga Uh, Google products talaga lahat yung in-integrate mo na, Actually no? sir, doon lang ako na doon lang ako na yun lang yung ginagawa ko ngayon kasi nga po is ano siya, medyo mabilis siyang gawin. Mm. Mm. So Pero kailangan lang siyempre, talaga yung target mo rin na na sa isang website nandun na lahat yung integration, nandun na lahat ng tama po. forms. Tapos yun nga yung LMS, yung learning management system, magawa mo, no. So lahat 'yan will require talaga thorough knowledge, no, sa programming. Then sana no, ay matutunan mo agad. Kailangan mo lang talaga ng time. At kung titingnan mo sa YouTube 'yan, kung aaralin mo, matututunan mo rin. Kaso ang problema, yun nga, iba-iba yung kumbaga sa YouTube, bahala ka na sa buhay mo eh. Pag naintindihan mo, okay. Pag hindi, bahala ka sa buhay mo. Wala kang pagtatanungan talaga or wala kang susundan. Kalimitan sir, English eh. Oo, tapos Indiano, di ba? Indiano, oo. Ayan. Ayan, so ganun ang style natin. So itong mga kasama natin, yung dalawa nawala, baka kakain pa lang, no. Ito si Rapi. Sir Rapi, meron ka ba diyang camera? Baka pwedeng masilayan ka naman namin. Andiyan ka pa ba, Sir Rapi? Nakain ka ba o ano? Rapi Gatal? Ito, masigasig din to si Sir Rapi eh. Ano rin to, masipag mag-aral to. Nakikita ko lagi, meron tong pinapasang mga
assignment. So, may mga assignment kayo dyan. At check ko yun manually, no? Ayun. No, so nagbalik siya. Ayan. Welcome back, Miss D. Kumusta na po, Ma'am D? Ma'am D, Paulo, kumusta ka na po? Sir Rafi? Ay, Ma'am D, kumusta? Hello po. Sir Mark, good eve po sa lahat. Yan. So, nag-share si Sir Marvin kanina ng kanyang expectation ng siyempre yung plano niya sa kanyang career and then yung current work niya. How about you, ma'am? Baka gusto mo mag-share kasi parang pinaka-tema natin ngayon. Ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin when it comes to parang itong inaaral natin o kaya anong gusto nating mangyari pag tumanda tayo. Maaari ka ba mag-share ng sa palagay mo na pwedeng makatulong sa iba nating mga ka-devs regarding your career path, your learning, your expectation, ganun. Ako naman po, sir, since nasa gobyerno ako, alam mo naman yun, di ba? Oo, yes. May camera ka ba, ma'am? Okay lang ba naka-on camera mo? Para makita ka naman ng ating mga binata dyan na Di ako naka-ready. Hindi ka naka-ready. Sige, ganyan na lang. Sige, Oo. next time na lang, sir. Oo, sige, next time. Pero share mo na lang yung yung gusto mo share. Yan nga, sir. Since nasa gobyerno ako, no, gusto ko rin, pag, pag natuto na ako or pag, kunwari, naging, software developer, gusto ko rin sanang, magpatayo ng sarili kong parang software Company. development service, ganon, dito sa Wow. amin. Okay, anong specific ang gusto mong masterin? Yung mobile development ba? Web apps, websites, anong specific ang gusto mong masterin na sa yung career? Gusto ko sana, sir, yung paggawa po ng katulad ng mga POS, yung mga hotel management system, mga ganyan po sana. Yung mga sales, ganyan, Opo, reservation, ganon. opo, ganun po sana. Inventory, Yes po, okay. ganyan. Ano yan, online o nasa company lang? Ayun yung gusto kong sir, matutunan sana, sir, dito sa Learn Computer Today. Ibigyan mo ako ng example ng use case. Yung isang business, ano yung halimbawa yung gagawin mo or anong business yun, tapos paano mo gagawin? Example lang. Opo. Dito kasi sa amin, sir, may isang software development company. So Okay. sila din yung gumawa nung parang permitting system namin. Per meeting? Oo. Per Per- meeting? permitting po. Ano yung nagbibigay ng permit? Sila po yung gumawa ng system namin kasi sa amin po sa DNR EMB Ah, nag nag nag-ano kami ng permit po para sa nag-ano kami ng mga permit okay. para sa yung mga industries po dito. Okay. So, parang para So, payagan sila. so nag-apply sila sa amin ng permit. Ano yun, online? Or Yes, yes po. so, pag halimbawa mag-a-apply ako, diyan ako sa inyong lugar, mag-a-apply ako na magtatayo ako ng business na related sa agriculture, tapos sa inyo ako magpapahingi ng permit. Ano yun, hindi na ako pupunta physically, online na lang? Bali sa amin po kasi more on kami nag-inspect po kami ng mga industries, kunwari po mga gasoline stations, Oo, in-inspect namin yung mga generator nila when it comes to air pollution, ganyan po. okay. Opo, mga ganyan, mga restaurant, tapos kailangan nila ng wastewater permit. So sa amin po nag-a-apply Okay. ng So, permit. paano nakakatulong yung software na yon na meron kayo? Ano yung ginagawa niya, yung process na yon? So bali po, dito po sa amin sa Cotabato, dati po manual ang pagkuha ng permit. Papel, So, papel yon yes na po, manual, papel po po. Tapos,
May isang software development company dito sa amin na sila yung gumawa ng system na online. Okay. Online na. Tapos, medyo hindi po maganda yung pagkagawa ng system. Okay, ano yung napansin mong parang hindi maganda dun sa system na yun? Medyo madami pong kulang. Tapos, sinasabihan ng mga taga-permitting division na medyo hindi maganda yung system, maraming bugs, basta po medyo hindi siya maganda. Ano yun? Tapos, Nire-rent nyo lang? Binabayaran nyo yung... binayaran po, million po yun. Ano yun? One time lang na binayaran? O Yes po. meron kayong maintenance na binabayaran sa kanila? May maintenance po yun ata yearly po ata yun. Kasi sa division, permitting division po kasi yun. Okay, tapos maraming kulang, maraming bugs, Oo. tapos ano yung ginagawa Tapos, nila? Yung yun po, parang ewan ko lang kasi na ano ko lang din sa mga kasamahan ko na kinokontak nila pero parang medyo ayaw na nila kasi wala po daw sa contract, ganyan. Oh, yun ang Oo, problema, ano? opo. Tapos, yun po, doon po ako na-inspire na gusto ko din magpatayo ng sarili ko just in case na, kunwari, may Oh, magawa. so ano Oo. yun? May mga forms kayo na pinipilapan doon sa system, tapos nakikita ng ibang empleyado kung ano parang yung processes na yun, data yun, di ba, ng mga nag-apply na for permit. Yes po. Oo, tapos ano yung pinaka-output niya nung software niyo? Ano yung pinaka-pinapakita sa inyo? Parang sinesave lang ba niya yung data o nagpi-print din siya o paano? Yes po, bali, magka-create sila ng account nila, tapos, parang doon na sila magsasubmit ng mga requirements. Okay? Tapos, pero yung payment po, hindi pa siya online. Parang hindi pa nila na ano yung sa payment Oo, kasi side. malaking pera din yan eh, 'di ba? Oo, Pagka oo. Tsaka gobyerno din kasi pero medyo din. mabusisi din, no? Opo, yun po. Tapos, yun lang, magbabayad sila sa office namin, personal. Personal yung pagpunta nila dito. Tapos, after nun is, parang reprint lang ata eh. Oh, yun na. Yung, Tapos yun lang. tapos isi-save na yung data. Tapos Yun lang po. pupull out na lang pagka kailangan na i-update, pahanapin Ye- na lang sa data, no? Yes po, ganun po. Medyo kulang po yung system na ginawa nila Ano sa yung amin. gusto mong idagdag kung just in case ikaw yung developer or may suggestion ka doon sa system nyo? Ano yung gusto mong idagdag na feature na kailangan? Oo. Din kasi medyo mahirap siya. Kunwari po, may isa-search ka na name or companies. Wala siyang parang search bar na itatype mo lang doon Oh, yung pangit name. pangit nga yun. Oo, kasi iisa-isahin mo pa siyang sir. Iisa-isahin mo pang hahanapin talaga. Sige, bibigyan Oo. natin ng ano yan, ng project, yung POS, o kaya, kasi ang isang pinakamalapit dyan, yun nga, point of sale, meron pang inventory system, meron ding, yan nga, yung document processing, no? Yun So, po. sige, gagawa tayo ng ganyang project dito sa Learn Computer Today. Yung basic lang, tapos kayo na mag-expand, kasi, once na naman natutunan nyo paano ilagay yun eh. Pag nailagay nyo yung isang feature like paano maglagay ng product, tapos paano mag-update ng product, mag-delete ng product, pricing, ganyan, o yung stocks, ilan yan. Tapos, yun ang inventory system. Tapos kapag dumadaan sa process like cashier o kaya sa isang computer na napipindot doon na wala nababawasan ng stock o nadadagdagan. So nakikita niyo sa buong system, tapos pwedeng mag-print ng lahat ng mga kailangan, ano? So pag nasimulan natin ng maliit lang 'yan, simpleng project lang, tapos malalaman nyo na paano i-expound. So, dun ka na maka-create ng system mo, no?
Ano yun? Gumagamit kayo ng Windows o anong OS yung ginagamit niyo sa computer niyo? Windows ba? Windows po. Windows. Ano, Windows Yes 10? po. Windows 11? 11 po. Oh, so pwedeng gawin yon sa C Sharp, no? Pwedeng gawin yon Mm. sa ano, .NET. So, maraming paraan din, no? Para gumawa ng na system, no? At magpo-program kayo talaga using forms na pag kinlik mo yung system nyo, di kunyari nag-boot yung computer, i-open nyo muna yung program, di ba? Tapos saka lalabas yung dashboard, parang ganon. Yes po, ganun po. So pwedeng nga yun, C Sharp na tapos pwede natin gawin yun sa ganon, no? May mga forms. Uh, maraming paraan yan, ano? So tingnan natin kung paano. So gagawa tayo ng project diyan, simple project na pwede nyo i-edit, pwede nyo baguhin, then pwede kayo mag-print, pwede nyo i-save, no? Using the cloud, pwede ring local sa inyong computer, pwede sa isang server na nandun lahat lang sa isang server yung yung processes, then saka makukuha nyo lang yung using client, no? Yung kung client kayo, no, doon sa computer nyo. So pwedeng ganun, no? So pwede natin gawin yun, and yun yung pinakapangarap mo na maging developer ka ng mga system na ganyan. Yes po, sir. Oo. Kasi naisip ko kasi what if yung ibang mga client nila, baka ganun din yung nai-experience nila. Yes, yes. So, at least, di ba? Tsaka once na meron ka ng ganyang experience, nakikita mo yung mali. So, meron ka ng idea paano yun i-improve kung ikaw ang gagawa, no? Yes po. Nakita ko din kasi sa nila, sa website nila, tapos yung mga clients. Halos dominate nila yung mga dito, yung mga businesses dito. Oh, Sila yung parang talagang gumawa ng mga system ng mga dito, businesses. So, yun. tapos million pa, no? Million Oh, ang sir. bayad. Yun nga, sir. Sige, gagawa tayo niyan. Then, pwede niyong expand yan, no? Kasi, kaya yung style natin modular din eh. So, magsisimula tayo sa simpleng programming language. Then, gagawa tayo ng system. Then, meron pa tayong ibang ituturo. Then, pagsasama-samahin nyo lang sila, no? So, makakagawa na kayo ng malaking system later. And, kung gusto niyo ng web-based, so, marunong na kayo sa front-end, itong ating CSS, no? Yung ating HTML, JavaScript, Bootstrap, no? And then, madadagdagan pa natin ng iba yan. So, magba-backend pa tayo, no? So, hopefully, sige, maabot mo yung pangarap mong yan. Ilang taon ka na ba ngayon? Kung okay lang itanong. Secret. Sikreto. Sige, wag muna. Wag na natin muna itanong. No? Pero single ka pa ngayon. Yes po, sir. So wala ka pang boyfriend. Next time na lang. Wala So po hindi na. ka pa hindi ka pa ready ah. Yes po. Tinatanong ko yan kasi marami rin tayong mga binatang, alam mo na, mga masisipag din. Biro mo, nag-aaral ngayon sa Learn Computer Today. Ang daming pinapasang mga assignment, mga project, nagtatanong sila online sa atin. So, maganda kung ganyan kasipag yung matagpuan mong kasama mo sa buhay. So good luck sa iyo, D, at Thank you, mag-aaral sir. kang mabuti, no? Yes At po, sir. meron pa tayong venture dito sa LCT. So excited na rin akong makasama ka sa team natin. No? Yes po, Magkakaroon sir. tayo ng separate meeting diyan, ano? Okay, baka may dadagdag ka pa, D. So far, yun lang po muna, sir. Yun lang muna. Sige, sige. Eto, matagal na natin tong hindi kasama to si Angel eh. Sir Angel, Buenavista, kumusta ka na? Nandiyan ka ba ngayon? Angel Buenavista, sir? Wala yata siyang mic. Sir Angel, nagpakasal ka na yata eh, di ba? Sorry. Ito pala, ito. Wala palang mic. Ito siya, nagsasalita siya sa okay, wala ka palang mic. Kumusta ka naman? Ano yung plano mo sa buhay na lang? I-type mo lang yung yung plano mo na kaya ka nag-aaral ngayon ng technology. Ano yung parang plano mo in the future? Ano yung gusto mong maging? Yan.
Meron ka sige, okey lang habang nagta-type ka, yan yung tanong natin ngayon. Gusto sana maging front-end dev, 'no? Okay, so more on ano yan, more on design, no? Design, coding, programming, using JavaScript, design, no? Anong mismong framework? Meron ka na bang idea ng framework sa front-end? Kasi meron tayong Bootstrap, ah, ah, kinukuripot kayo, React.js. So, okay, maganda yan. Maganda ang React.js, no? Ano siya, parang interactive talaga ang React.js, no? Medyo ano lang siya, mas mahirap siya aralin kaysa sa Vue.js. Mostly sa front end, ang advice ko diyan kung gusto mo mag front end, lahat ng mga kung pwedeng aralin mo, itong React.js, Vue.js, no, at yung ating SASS, no, yung mga yan, maganda ma-master mo yan. Kasi ang marami ngayon na hinahanap na front-end is React, and then yung Vue. Pero mas madali ang Vue aralin, no, Vue.js. So, ayan na, nagwi-Windows update na yung aking computer. So, mamaya na lang, ayan. So, Webpack. Webpack is depende yan kung ano gagawin mo. Kasi lahat ng project na gagawin nyo, hindi siya naka-base kung anong framework yung gusto nyong masterin. No, kunyari, React. Kung may gagawin kayo na design, na simple lang na design, gawin nyo na lang sa HTML, CSS. Ganun na lang. Kahit hindi ka na kayo mag-bootstrap. Kasi pag nag-bootstrap kayo, kaya React, parang papahirapan mo pa yung sarili mo. Simple lang naman yung gagawin. Kayang-kaya sa pure coding ng CSS. So, yun yung gusto ko lagi ano sa inyo, encourage kayo na huwag kayong mag-stay lang sa isa. So, that's why I'm saying Vue, JS, pwede kayong mag-bootstrap kung gusto nyo. Pwede rin kayong mag-react. Pero pinaka malupit talaga kung kayo ay master niyo yung CSS, no? Kasi kahit wala kayong framework, ganito lang yan, dali lang sa CSS. Ganito lang yan. So, kumbaga, basic na basic sa inyo yung yung design. Kasi alam niyo, master niyo yung CSS eh. Kahit na gusto niyo may animation pa kayo. Sige, Sir Marvin. Sir, nabanggit niyo yung regarding sa CSS. Hmm. Kasi yung mga yung mga kasama ko na Dev. Gen Z na developer namin. Oo. Parang lagi na lang nilang dinadown si CSS, which is sabi ko naman parang doon naman tayo lahat kumukuha ng like for example yung design. Actually, Kung, HTML, CSS, vanilla JavaScript, dina-down lagi talaga yan. Kasi sabi nila basic. Pero actually, nga yan yung mastery talaga. Yan ang mastery. Kapag nag-code ka using CSS, plain CSS talaga, tapos external CSS pa yung gamit mo. So, target mo na agad anong parte ng website ng HTML ang tatargeting ko. Ayan, ganyan. Hindi kagaya na magre-react ka, may template na yan eh. May mga templates na yan, no? May mga parang gagamit ka na ng library, no? So, pagka-master mo yan, yung tatlo na HTML, CSS, JavaScript, so, mas malupit kang developer. And then, sige, iano ko muna, pakita ko sa yung screen. kalimitan namin ginagamit sir, PHP, CSS, yung SQL. SQL, yun ay, ito Sa yung PHP database po. naman yun. No? Yung kung may SQL ang gamit nyo, MongoDB. So, ano lang yan, parang part siya ng tools, yung mga yan, tools lang yan, to create a website. No? So, hindi ibig sabihin na master natin ng React, lahat gagawin natin sa React. So, depende yan kung ano yung gagawin mo. Kung ang simpleng gagawin mo is website lang na merong CRUD operation, yung create, read, update, no, delete. Kung ganun mga simpleng operation, and then hindi mahirap, parang login page lang, then about us, tapos our services, kayang-kaya yon using HTML, vanilla, JavaScript, oo.
Vanilla JavaScript, CSS, HTML, tapos backend mo, PHP, database mo, MySQL. Yan yung tinatawag na LAMP, no? Yung LAMP natin. Yung Linux, Apache, MySQL, PHP, no? So may tanong si Angel, sa pagkaintindi ko is nagagawa lang sila is para palitin yung code na galing sa JavaScript. Yes, library na kasi siya, no? Pagka interactive ang gusto natin, gagamit talaga tayong library, mas madali. Yung React.js nga, Vue.js. Pero mayroon silang parang tinatawag na template, no, na kung saan ay pwede na kayong makabuo, no, na using the templates o boilerplates, no. So parang mas mabilis. So in other words, kung gusto mong masterin talaga ang front end, aside from libraries, kasi pag sinabi mong libraries, naka-compiled na yun eh. Parang kunyari, si Sir Marvin, ano siya, malupit siya sa JavaScript. Ganun naman ang nangyari. Eh gusto niya padalain yung pag-develop ng Facebook, katulad ni Mark Zuckerberg. Gusto niya na kada page niya, ilo-load na lang niya yung ano niya, yung library. Sa isang page, gusto niya ganito mangyari. Pero meron na siyang default na template. So, ilo-load niya lang using yung mga maikling code. Ilo-load lang niya yung template na yun o boilerplate na yun na makikita na doon. Automatic na kagad lalabas yung code para doon sa specific design ng page. No? So, I guess na-get niyo yun. So, parang bootstrap. Kung gusto mo nang mabilisan, type mo lang yung ano niya, yung kanyang yung kailangan mo para sa isang specific na HTML na yung ating tinatawag na kung may div ka doon, no, yung mga elements mo, kung yun ang target mo, lagay mo lang sa bootstrap mo kung ano yung gusto mo mangyari dun sa specific na yon. Then mangyayari na agad-agad na hindi mo na kailangan mag-type pa ng CSS na code. Yes, at saka ang framework, pampabilis yan. Parang pampabilis ng production. Hindi kagaya ng CSS, which is, tawag pa nga ng iba dyan eh. Nagpo-program ka daw using HTML, CSS, JavaScript, nagpo-program ka. Isa kang programmer. Well, ang totoo dyan, yung JavaScript talaga ang programming dyan. Yung dalawa is more on, ano yan, isa-set mo lang yung display. Paano isa-set ng browser, ano yung gusto mong ipakita using CSS. So, kung diyan ka magaling, no, diyan ka magaling talaga sa pure coding, ano pa sa iyo yung mga framework? Kasi yung framework, kukopyahin mo lang, pupunta ka lang sa documentation eh. Gamit ka ng ChatGPT. Then, hanapin mo yung tamang parang sabihin natin commando, sabihin natin sa bash, tatype mo lang, no, yung app, create React app, mga ganun. Lalabas na dun yung starter template. Wala kang ginawa. Parang nag-chat GPT ka rin ngayon. May Copilot na tayo, may Gemini AI. TypeScript ay framework din siya. Pero sabihin na natin framework or library, no? So, pwede natin ano yan, pwede natin siyang, teka, lang ha. So, TypeScript, sabi dito, kasi alam mo, ang dami naman natin inaaral, no, dito sa, sabi niya, it's a language, no, in TypeScript. So, parang programming language din siya, using parang itong JavaScript extension, parang gano'n. Pero sa akin, nung inaaral ko yung TypeScript, yan ay parang galing from Microsoft programming language. Parang kailangan nila i-convert ito into web app. Kasi ang Microsoft more on desktop sila eh. More on desktop ang mga katulad ng C#, no, yung ngayon kailangan nilang i-convert siya into web. Ang ginamit nila is TypeScript nga. Gumawa sila ng sarili nilang parang paraan para mas mabilis na yung kanilang file coming from a specific sabihin natin system, i-convert naman nila ito into JavaScript integrated web apps. So medyo mahirap i-explain ngayon yan. Pero pag dumating tayo dun sa time ng TypeScript, mas may explain natin siya. So
More on ano pa rin siya, more on a way, sabihin na natin na para gamitin mo online using browser-based no, na programming like JavaScript. So, yung TypeScript, yung Svelte, no, Angular, React, tools lang siya. Okay? Tandaan natin, tools sila para kung meron kang gustong gawin, like, kunyari, gusto mo na isang website na parang Facebook, o di mag-React ka, no? React ang gamitin mo. Then, kung gusto mo ng parang style na Google style, no? Google ang parang search engine. So, gumamit ka ng Python. You can also use Django sa iba pang mga web application, no? So, kung gusto mo naman ng itong ating multi-platform, gusto mo web development, tapos mobile development. So, andyan yung ating Flutter, nandyan din yung React Native. So, pwede rin yun sa website, pwede rin yun sa mobile app. So, depende kung ano yung gagawin mo. Kung basic lang, pwede nga WordPress eh. Kung gusto mo gumawa ng website, WordPress gamitin mo. Oh, 'di ba? Pwede kang gumamit din ng Webflow, no? Madami 'yan eh. So, tools lang sila para magawa mo yung output. Kasi pagka inaral natin yung frameworks, sabi ni Angel, nalilito siya sa framework. Kasi nakakalito 'yan kapag tinatandaan mo, no? Kunyari, kunyari nag-aaral ka ng TypeScript, tapos nag-aaral ka ng JavaScript, nag-aaral ka rin ng Vue.js, nag-aaral ka ng React. Malilito ka dyan kasi iba-iba yung paraan yan eh. Nakakalito talaga yan. Ang ginagawa ko para mabilis, kung meron akong gustong gawin muna, ano yung plano kong gawin? Gusto ko ba ng learning system kagaya ng Learn Computer Today? Gusto ko ba ng, sabihin na natin, parang informational website? Gusto ko ba ng mobile app? So, kung ano yung gusto mong gawin, tingnan mo kung ano doon yung pinakamabilis na pwedeng gamitin. Pwede kang mag-bootstrap kung website lang, simpleng website. No, pwede kang gumamit na kung merong interaction, gusto mo i-save yung file mo, meron silang login, meron silang dashboard. So, pwede kang mag-bootstrap pa rin, then React.js, no? Vue.js. So, kukombine mo lang sila, no? Para makuha mo yung output, no? So, kagaya nung ginagawa ni Sir Marvin, hindi siya basta pumipili ng kahit na ano lang, kundi kung ano yung fit doon sa kailangan nila. Kung ano yung kailangan muna, di ba may kailangan muna tayo. Kailangan ko i-automate to. Kailangan ganito yung mangyari. Kailangan ko ganito. Paano ko to gagawin? Yan. Yun yung kasunod niyan. Tapos magre-research ka na anong best way para ma-achieve ko to na hindi malaki gastos, na madali gawin. Kasi ayaw naman natin ng pahirapan pa sarili natin, di ba? Pwede natin pahirapin. Okay lang naman yon. Gusto mo mahirap? Sige, pwede. Pero kailangan tingnan mo din kung madali mo ba siyang baguhin. Mababago mo ba siya? Kung gumamit ka ng WordPress, may mga chances na hindi mo mababago yung ibang part kasi WordPress ginamit mo. Para nakapish na siya, no? So, kapag gumamit ka naman ng React, no, React.js, so parang may mga limitations din sila, no? Merong limitation, may pros, may cons, mas mahirap siya i-develop, mas mahirap siya sa ganitong part, no? Kung Vue.js gagamitin mo, mas madali. So, depende yan kung ano yung gusto mong output, na? So, nakakalito talaga yan. Maski nga ako, gumagamit pa ako ng ChatGPT pag meron akong gustong i-recall eh. Kasi kailangan sure ka dun sa ginagawa mo. So, andyan naman si ChatGPT. Tingnan mo yung documentation. Pwede kaya to, mas mabilis kaya to, ganun. So, wag kang masyadong malito sa framework, no? Masterin mo lang yung sa tingin mo kailangan nyo sa company doon sa specific output na gusto nyong mangyari, no? Kasi pag ma-masterin mo lahat yan, mag-Vue.js ka, mag-React ka, no? And then, mag-Angular ka pa, no? Parang ma-masterin mo yung tatlo. Parang wala kang katapusang pag-aaral dyan. Kasi wala ka namang output eh. Parang minamaster mo yung English, nagdo-doctoral pa nga yung iba eh. Yung sa academic, meron na silang college na English. Meron pa silang masteral sa English.
nagdo-doctoral pa sila sa English tapos nag-aaral pa rin sila. So walang katapusan kasi ang gusto nilang mangyari, maging master sila doon, maging dalubhasa. Ganun din sa pag nag-aaral tayo ng framework or ah hindi naman kailangan alam mo lahat, no? Ang kailangan dun is alam mo paano implement. Oo, pwede mong tingnan yung documentation. Tapos kapag meron ka ng basic knowledge at saka meron ka ng alam mo na yung nangyayari sa background kagaya ng ginagawa natin kung bakit ang dami nating courses. Meron tayong yun nga, may Laravel pa tayo, may PHP pa tayo, may React din tayong darating at saka may Node.js pa tayo. So, ano yung ini-establish natin diyan? Ang ini-establish natin diyan is makita natin paano siya gumagawa, paano siya i-implement, paano natin siya mapapagana. Pag napagana mo na kasi yan, meron ka ng front-end at saka back-end, napagana mo yung buong system, kahit hindi mo pa nabubuo yung pinakamagandang version niya, basta mapagana mo lang yan, alam mo na yan sa kabuuan. Lalo na kung master mo nga yung CSS, mapapaganda mo na yung itsura niya. And then, pag nag-connect yung iyong front-end sa back-end mo, and then sa database, pag nag-connect na yan using dun sa inaaral natin, madali na next time. No? Madali mo na mag-gets. Kaya pag nag-apply ka, in-interview ka, and then alam mo yung React, alam mo yung Laravel, so masasagot mo kasi nagawa mo na talaga. At kung master mo pa yung CSS nga, tapos gagamit ka pa ng framework like Bootstrap, at yung iba pang frameworks, nagawa mo na rin. So, yun yung sinasabi mong dapat alam mo lahat. Not necessary, master mo lahat. Pwede ka mag-master sa isa, tapos alam mo yung iba. No? Para kapag ka nangailangan sila sa ganung part, madali mong balikan. Oh, okay, alam ko po yan. At pwede kong i-implement natin yan. Then, improve natin kung ano pwedeng masimulan from that. Kaysa doon sa isa lang alam mo, React lang, and then wala ka ng ibang alam. So, dapat may idea ka rin, no? Okay, so, ayun. Baka may tanong pa kayo, si Ma'am D, sabi niya, when po Flutter course? So, yung Flutter course, ginagawa ko na siya ngayon, no? Yung Flutter course. Hindi ko ginagawa yung course. I mean, ginagawa ko na yung potential project natin using Flutter. Kasi itong Flutter, pwede siya sa web development, no? Pwede kayong gumawa ng system na pwede nyo ma-access sa laptop using browser. Tapos, pwede rin sa mobile app. Install nyo lang. Kunyari, meron kayo sa company. Gusto nyo malaman yung sweldo nyo, magkano every month. Tapos, magkano yung ano nyo, ilan beses na kayo pumasok sa isang buwan, ilan ang pinasok nyo, magkano per day nyo, tapos may leave ba kayo. So, pwede yung gawin sa Flutter na ma-access mo using website nyo at pwede mo rin gamitin yung iyong cellphone. Parang banking system, bangko, na makikita mo yung balance mo, yung dineposito mo, yung winidraw mo, yung tinransfer mo. So, may gumagamit ng Flutter. Bangko yun, no? Pwede mo rin ma-access sa website, gagamit ka ng browser, mag-login ka, same password, same username, same email. Ganun din sa mobile app, same email, same password, same account. Kaya kapag ka nag-withdraw ka, kita mo na sa cellphone mo, kita mo rin doon sa website. So, gumagamit sila ng Flutter. No, tapos ang kanilang database, Firebase, ganyan, no? So, yan, no? Gagawin natin yan using Flutter kasi marami tayo talaga magagawa dyan. Pero ngayon, ang target natin is C# muna kasi may request talaga yung isa nating ka-devs na noon pa naman sinasabi niya sa akin kung pwede C# muna. So, ano yan? Para sa Windows application. Mga programming using C#, pwede rin sa games, no? So, pwede rin sa web development, C# using itong ating mga iba't ibang mga framework dyan. So, unahin muna natin yung C#. Then, titingnan natin kung pwede na isunod yung Flutter. So, ang advice ko lang sa inyo,
Habang inaantay natin yung ibang course, masterin niyo yung meron na ngayon. Huwag kayong magmadali kasi yung iba, gusto nila kaagad makarating dun sa high level learning. Tapos, katulad niyan, ide-deploy nila yung website nila using GitHub. Hindi nila matandaan kung paano i-deploy. Sabi nila, bakit ayaw mag-upload? Bakit hindi makita online? Sabi ko, ay balikan nyo yung Git and GitHub nyo. Baka hindi nyo naalala yung gawin nyo doon. Sir, ginawa ko naman eh. Sabihin nila, bakit doon? Nagawa nyo doon? Bakit dyan hindi nyo magawa? Pareho lang yan. Magkaiba lang yung in-upload nyo. Magkaiba lang yung pinrogram nyo. Pero hindi nyo na deploy online. So, pareho lang principle, halos lahat niya, pare-pareho lang. So, you have to master muna kung ano yung inaaral nyo ngayon. Kung pwede, 2 beses nyo ulitin, aralin nyo. Tapos, ang gawin ninyo is, pag natapos nyo na 1 beses o 2 beses, subukan yung gawin nang wala kayong kinokopya. Okay? Diyan yung master yan. Kasi pag may nakikita kayong code, tatype nyo lang yung code. Ayun pala. So, pabilisan na lang mag-type dyan. O kaya copy-paste na lang. Tapos nagawa na. Subukan mo nang walang kinokopya. Yan. Tingnan mo kung gagana yan. Ngayon, pagka nagkaka-problema na yung code mo, ayaw gumana. Anong kulang? Di balikan mo yung code na ginawa mo. Ay, ito pala. Kulang pala ako dito. Tapos gawin mo ulit. Walang code ulit. Ikaw lang. Ganito yun eh. Alam ko, ganito yun. Oy, gumana na. Dagdagan ko kaya ng ganito ng design. Wala kang kinokopyang code. Programmer ka na. Ibig sabihin, hindi ka na umasa sa copy-paste na alam mo na. Kahit simpleng HTML, CSS, JavaScript lang yung ginagawa mo. Pero ginawa mo nang wala kang kopyahan. Lalo na kinonect mo pa sa PHP backend mo o kaya etong MySQL, kinonect mo, nakapag-login ka na, nakagawa ka ng dashboard. Dinagdagan mo ng mga features na kunyari, age mo, pwede mong i-edit yung age mo, address mo, edit mo, no? Tapos dagdagan mo telephone number, lagyan mo ng about me. Tapos pagka pinaste mo, ginamitan mo pa siya ng parang makikita yung gagawin mong public yung file na nakikita ng ibang tao. So meron ka na talagang system na pwedeng gawin online na pwede mong i-develop at pwede mo ibenta later. 'Di ba? Katulad yung project natin, online exam, 'di ba? So, walang CSS 'yun, pero pwede niyong lagyan ng CSS, pagandahin niyo. May online exam tayong ginawa diyan. So, pag naparami niyo yung tanong diyan, benta niyo sa school, ma'am, sir, ma'am principal, baka gusto niyo ng online exam facilitator o kaya online exam para sa mga estudyante niyo na kunyari entrance examination, mag-entrance examination sila online. Tapos makikita nila yung kanilang tawag dito, yung kanilang resulta. Ilan ang mali nila, ilan yung tama. And then masisave yun, may lalagay dun sa kanilang account. So pwede nyo ibenta yun na system, no? Na pwede nyo ibenta ng 100,000 o kaya milyon kung malaki yung system na pinapagawa. So ganyan yun, You have to learn first how to code na wala kayong kopyahan. Okay? So, gawa kayo ng simpleng blog site using HTML lang. Wala kayong kinokopyahan. Hindi nyo tinitingnan yung inaral nyo. Pero napag-aralan nyo na. So, try nyo lang. Pag hindi nyo magawa, hindi pa tayo marunong. Ganun yun. Hindi ko magawa wala akong kopyahan. Yan problema. So, lagi ka na lang may kopyahan. Pag may gagawin kang system, wala akong kopyahan Hanap muna ako sa internet. Kaya dyan umaasa yung iba na template na lang. Bibili ng template, no? Hahanap ng template online, tapos iiba-ibahin lang yung sistema, tapos eto na si client. Sasabihin ni client, ang pangit ng design mo, baguhin mo, gusto ko ganito. Hindi ka marunong mag-program, mag-code talaga. Paano mo babaguhin yun? Wala ka na namang kopyahan. Ako, saan na naman ako kokopya nito? Si ChatGPT. Hindi magawa ni ChatGPT. Iba ginagawa ni ChatGPT, iba lumalabas. Hindi ka pa rin marunong. That's why, I always encourage you, mga ka-devs, try nyo mag-code na wala kayong kopyahan. Kung ano yung nagawa nyo na dyan sa mga courses natin, try nyo nang walang kopyahan. Gawin nyo ulit. Ganito yun Ganito nag-start yun Ano yung next doon?
Hindi ko matandaan. O, ibig sabihin, na ano na, nag-expand na yung utak mo. Hinahanap mo na ngayon. Hindi ko mapagana. Kopyahin ko muna yung dati. O. Pwede naman yun. Kopyahin mo yung ginagawa mo. Ay, ganito pala yun. So, wag niyo i-memorize ha. Kailangan makita niyo yung syntax, paano yung nangyari yun. Ano yung dapat mauna, ano yung dapat yung kasunod na ilalagay doon, yung structure ng ginagawa nyo. Kailangan ba may div doon? Kailangan ba may kung ano pang dapat ilagay doon, no? So, doon yung makikita na kung marunong kayo talaga. Kahit simple lang yung project, pero hindi nyo magawa ng walang kopyahan, hindi nyo magawa, simple lang yung project, hindi pa talaga marunong. No? So, habang hinihintay nyo yung ibang course natin, lagi kong inuulit yan, gawin nyo ng walang kopya. Okay? Pag nagawa nyo ng walang kopya, yung mga courses na nauna, nagawa nyo, magaling na kayo. Pagdating nyo dun sa framework, sasabihin nyo, ano ba naman Sir Mike? Dali-dali naman nyo, wala bang mahirap dyan? Parang alam na alam ko na gagawin dyan eh. O, edi mabuti, ibig sabihin senior level ka na, hindi ka na baguhan, hindi ka na beginner. No? So, wag nyo tapusin lang basta yung course ha. Kailangan ulitin nyo and then gawin nyo ng walang code. Mag-start kayo sa zero ulit. Gawa kayo ng bago nyong style. Huwag kayong gumamit ng ChatGPT. Kung kailangan nyo ng ChatGPT, wag nyo kopyahin lahat ng code. Yung tanungin nyo lang, paano nga ba ilagay itong ganitong klase ng button? Gusto ko ganitong kulay. Tapos bibigyan kanya ng code ng kung anong kulay yon. O sige, kopyahin mo yung code na yon para sa kulay na yon. And then, i-paste mo dun sa code mo. Tapos gumana. O di, tandaan mo yung code na yun. I-save mo dun sa yung file. Na ganito pala yung hexadecimal code para sa ganitong kulay. No? So, yun na mga ka-devs. No? So, hindi ibig sabihin tapos nyo na yung course, magaling na kayo. Hindi. Yung certificate na binibigay dito sa Learn Computer Today, walang kwenta yan. Parang college diploma rin yan. Wala rin kwenta yung college diploma. Pagka-graduate mo, marunong ka na ba? Hindi pa rin. O anong kwenta ng college degree mo? Eh di parang qualified ka para mag-apply. Pero dun sa position na apply mo, hindi ka qualified kasi hindi ka marunong eh. No? So, yung boss mo, iniisip ng boss mo magaling ka kasi graduate ka na eh. No? Pero sa totoo lang, nagchat-chat GPT ka lang din. Paano nga ba ito gagawin? Paano nga ba gagawin? Napunta ako sa position na senior developer, di naman ako marunong. So, maririnig niyo yan sa ibang nagte-testimony. Sinasabi nila, natuto sila sa trabaho na. Hindi nila sinasabi sa boss na hindi sila marunong. Doon na sila nag-aaral sa mismong position nila. And then matagal bago nila nagagawa, no? So bago tayo dumating sa point na 'yon, ngayon pa lang, di aralin na natin. Sirain na natin yung ginagawa nating project kaysa manira tayo ng project ng company. 'Di ba? So dito pa lang sa sarili nating gawa, gawin na natin, no? So, magkamali ka na ngayon, part ng learning mo, 'di ba? Kaysa magkamali ka sa company tapos matindi yung naging sira dun sa system nila, doon ka nag-practice, ay tanggal ka, 'di ba? Wala kang trabaho, no? So, oo, ganun ang gawin nyo, ha? So, huwag kayong magmadali sa course. Masterin nyo kung ano yung natutunan nyo. Ulitin nyo hanggang 3 beses. Gawin nyo nang wala kayong kopyahan. Walang chat GPT. No? Pag nagawa nyo yan, nabuo nyo, uy, gaya ko na palang gawin. Alam ko na pala to, madali lang pala to eh. Next time, pagharap nyo ulit sa ganung sitwasyon, alam ko na yan, ito lang yan eh. O, pagdating nyo sa company, marami na kayong alam, sir, gusto nyo, gawin ko na maghapon to eh. O, gano'n. Patatagalin nyo naman. Siyempre, wag nyo sasabihin sa boss nyo sobrang dali. No, baka damihan yung trabaho nyo. Na hindi na kayo na isipin ng boss nyo, sobrang galing nyo na. No? So, yung banayad lang. Tama lang sa sweldo. Kung maliit sweldo nyo, di tama lang yung trabaho. Ganun. Pag malaki sweldo, yung tipong 100,000 na, dapat galingan nyo talaga kasi laki ng binabayad sa inyo. Tapos, petik-petiks lang pala, no? So, ganun ha. Huwag kayong magmadali. Yung certificate nyo, walang kwenta yan. Patunay lang yan na nag-aral kayo sa kung saan man, dito sa Learn Computer Today. Pero walang silbi yan, no? Yung skills nyo pa rin. Yung pure coding nyo pa rin. Ano? Ayan. So, may tanong pa ba? Baka meron pa.
O may gusto kayong sabihin? Sir Marvin, ano masasabi mo? Wala pa sir, wala pa sir. Actually, tinitingnan ko yung ano ngayon eh, yung course kanina eh. Oo. Itong So, Git sim and GitHub. Oo, simple lang 'yan mga course natin. Pero 'yun nga goal natin, ayaw nating mahirap kaagad kasi hindi mo magagawa lalo 'yan 'pag wala kang kopyahan, eh. So simplehan natin, gawin natin ng walang copy, kopya, walang ChatGPT. 'Pag nagawa mo, nasa first step ka na. Then next na project mo, gawin mo ulit ng walang code, nagawa mo na, pagsamahin mo ngayon yung una at saka pangalawa, na natutunan mo, pagsabayin mo sila, pagsamahin mo, i-combine mo sila, mas maganda yung system na nagawa mo, no? Kasi ano yan, modular eh. First step, second step, third step, pag pinagsama mo yan, ang ganda ng output niyan, no? So, kailangan lang ng mastery, no, diyan. At Pero kasi, yung sa LMS na gusto ng HR namin, sa tingin niyo sir, ano yung kailangan kong skill dun? pwede doon Laravel kung gusto mo ng may LMS. Pwede ring WordPress doon. Yung WordPress kasi may mga built-in na ng mga LMS, Learning Management System. Kaya lang meron silang limitation. Kapag ka gusto ng boss mo, dagdagan ng features, kapag hindi mo alam yung PHP na programming language, at kung may ginagamit kang theme sa WordPress, and malilimitahan yung pwede mong gawin doon sa pero pwede ang WordPress. Best dyan is Laravel. Medyo malayo-layo pa yung pag-aaral bago tayo makarating sa Laravel. Kasi dapat marunong muna tayo sa HTML, CSS, JavaScript. Kasi yan yung magga-guide sa atin sa front-end eh. Then back-end Pero na sir, kung ano lang, kung halimbawa, yun nga po, yung CSS, JavaScript, PHP, HTML, medyo okay na ba yun para kahit pa paano Yes, oo. makapag-develop ako ng Oo, MySQL, initial? gamitin mo yung ano, yung MySQL. Tapos, ang ilalagay mo lang na video, pwedeng galing sa YouTube, tapos unlisted. O kaya, mag-host kayo sa AWS ng mga videos, doon nyo i-host yung videos nyo. Then, kukunin mo lang yung link nun, o yung sabihin natin, i-embed mo yung code doon sa iyong HTML. Ilalagay mo lang doon, lalabas na doon yung video. No, pwede mo rin step by step, tapos may login ka, and then tapos meron din silang dashboard kung nasa na yung learning nila, anong course na yung ano na progress nila sa course, kung nasa na sila. So ganun, no? May mga pages ka Siguro lang. sir, yun, Ano 'yan? using JavaScript, pwede na yun. Yung parang, ang isa sa instruction sa akin nung HR manager namin, yung parang gusto niya is, halimbawa, pinapanood nung student yung ano, yung video, hindi siya makakapag-skip. Yes, oh, pwede 'yun. Pwede 'yun sa JavaScript na hindi ka makapag-next, hindi lalabas yung next na button unless tapusin Mm. mo. Tapos may certain portion doon sa video na kapag pinas forward mo din, fast forward kasi merong gano'n nadadaya 'yun eh, pina-fast forward Yun nga po. Yung parang para parang parang matapos. parang matapos lang. Oh, pwede mo Parang yun ang alisin. gusto niya na ano eh, na ah, parang hindi ka kahit like for example pinas forward mo siya, hindi ka magtutuloy or hindi mo matatapos yung course. ang best diyan, sir, lagyan mo ng quiz sa pagitan. Kunyari, pagkatapos mo ng video, may quiz ka. Yung quiz mo, hindi masasagot ni ChatGPT. Like yung question na, sa tanong na ito, ano ang sinagot sa video? Ganon. Kailangan nila, Ah, kasi hindi masasagot ni ChatGPT. Yun eh. Kasi, in this lesson, what did the instructor say, in a particular solution for this specific problem? Pag tinype mo kay ChatGPT, sasabihin niya, hindi ko alam yung video. Di ba? Hindi ko i-upload napanood ko. yung video, di ba? So, hindi siya makakalampas sa susunod na lesson hanggat di niya may papasa yung quiz. Tapos, yung quiz, yung sagot sa quiz, nasa video. So, papanoorin ta talaga yun. No? So, yung next, pag naipasa niya yung quiz, sa next lesson na siya. So, pwede mo lagyan ng gano'n para hindi ka na mahirapan dun sa fast forward na style, no? O kaya hindi ka na maglagay ng JavaScript doon na kailangan tapos yung video, no? So, pwede mo lagyan ng quiz para gano'n. Kasi meron kasing gano'n naglalaba,
pe-play yung video, hindi naman nakikinig. Kasi walang fast forward eh. Hindi nakikinig. Lalabas siya, nakakain, nanonood ng YouTube, nagte-cellphone. Oh, tapos na pala yung video, next natin. Oh, hindi pa rin siya natuto. 'Di ba? Kasi hinahayaan lang niya mag-play eh, yung video. So, best niyan is maglagay ka ng quiz sa pagitan ng video. Kaya mo yan using HTML, CSS, JavaScript, tapos maglagay ka lang ng itong backend, pwedeng PHP o gusto mong gumamit ng Laravel. No? So, mas madali siya using Laravel. Kaysa Currently kasi sir, yung PHP, HTML, yun yung ano yun yung most common na ginagamit yes, sa yes. namin eh. Oo. Yun, hindi kayo Company namin eh. nagla-Laravel sa inyo. Currently sir, hindi eh. Oo, kasi ibang style kasi ng Laravel eh. So, pag PHP ka, pure programming talaga yan. Pure scripting. Okay yan. Yes. Actually, meron tayong ginawa dyan dito project sa Learn Computer Today may exam. Tapos meron din tayong ibang project na ganyan. Pwede mo idagdag yun per page na lang. Kunyari, isang lesson, isang page. Tapos pag next mo, next page siya. Next page. Tapos may quiz ka, page na yung quiz. So, pwede mong gawin doon. Pwede mong gawin yung ganun. So, kaya lang, medyo mahaba-habang aral yan. No? So, pwede kang pagawa kay ChatGPT. Kaso, hindi mo may edit ng maayos Sila yun. GPT eh. Kasi medyo medyo matanda na rin kasi tayo sir. 40-year-old na kasi ako. Gusto ko yung pag binalikan ko, alam ko. Yes, totoo yun. At saka alam mo kung ano yung nangyari. Alam mo yung nangyari sa code. Saan mo hahanapin pag may problem? Saan ko hanapin to? Dito sa module na to. Balibalik man nila, tanungin man nila ako sa kung anong kaya kong isagot. Oo. At saka pagdating sa programming at itong ating development na to, kahit 70 years old na tayo, basta nakakabasa tayo. Kahit 75 years old na tayo, 80. Basta yung kamay natin, maayos pa, hindi yung sobra sa yung nanginginig ng gano'n. Actually, pwede pa rin yun, nanginginig eh. Mabagal ka lang mag-type. Basta malinaw pang mata mo, tapos kung malabo na yung letra sa'yo, bumili ka ng malaking TV, yung 60 inches. Tapos gawin mo monitor. Kitang-kita mo yun, di ba? So, ibig sabihin, makakapag-program ka pa rin kahit matanda na tayo. Kaya ito yung best na skills talaga. Hanggat matanda na tayo, uupo ka lang naman eh. Uupo ka lang, magta-type ka, titingin ka lang sa sa screen. Tapos tatype ka ulit. Yun. May trabaho ka pa rin, no? O kaya makapag-develop ka pa rin ng sarili mong app, no? So, yung goal ko naman is talagang gumawa ng mobile apps, no? Lalagay ko sa Google Play, pwedeng may games tayo doon, pwedeng learning system din na nasa Google Play, pwede sa iOS, pwede sa Android. Yan yung goal ko. Tapos ilalagay ko siya doon, pagtapos na, may bayad yon. Kunyari, ang bayad sa isang application na gagawin ko 100 pesos lang. Halimbawa, kunyari learning system about programming, ganyan. O kaya game, bayad sa kanya 50 pesos. Habang natutulog tayo, may nagbabayad doon sa game na yon. O kaya may nagbabayad doon sa learning system na yon. Pagtingin mo sa account mo, may pera ka na. Tapos papunta-punta ka lang ng beach, pagtingin mo sa account mo, may pera ka na naman. Yun yung goal na gusto ko rin share sa inyo. Makagawa kayo ng mobile app, nilalagay nyo sa Google Play o sa iOS. Tapos, i-maintain nyo lang. Titingnan nyo kung ano yung dapat nyo improve, dadagdag nyo na features. No? So, makikita nyo sa bank account nyo, may pumapasok na pera. So, dyan yumaman yung maraming tao. No? Maraming tao talaga yumaman dyan na naggawa lang sila ng simpleng app. Tapos, binayaran ng mga tao. Tulad ni Bill Gates, simpleng OS lang ginawa niya. Pero, tingnan mo ngayon, multi-trillionaire na, billionaire. No? So, wala naman siyang talagang, hindi siya talagang hirap na hirap. Doon sa ginawa niya, nag-program lang siya. Nagawa lang siya ng OS. Tapos, kumuha siya ng team. Ginawa niya Microsoft. Binayaran sila ng binayaran. No? So, sana ganun din tayo. Hopefully, in the future. Kaya kailangan nyo mag-aral ngayon, no? Habang bata pa tayo, wag nyo na ubusin yung time nyo sa kakapanood ng mga babae sa TikTok
O kaya sa Facebook, puro mga babae, puro away, puro politika, na tapos nagdedebate pa kayo doon, no? May boxing dito, may boxing doon. Tapos ganito, mga kung ano-ano mga no, wag niyo na ubusin yung time niyo doon, no? Tingnan niyo ako, hindi ako nasali diyan dahil wala namang pupuntahan yan eh. So mag-aral tayo, no? Mag-coding tayo para in the future meron tayong passive income. Matutulog tayo, may binabayaran sa atin. Kahit hindi tayo magtrabaho, may pumapasok na pera. So, yan yung goal natin talaga sa Learn Computer today. Now, so sige, baka may tanong pa kayo o masasabi pa kayo? Wala na? Wala na, Sir Marvin? Okay na, no? So, every Saturday, itutuloy natin to kahit dalawa lang tayo, kahit tatlo lang tayo. Kung anong pwede natin pag-usapan na makakatulong, gagawin natin. Ano? So, sige, mag-aral kayo palagi. Masterin nyo yung simpleng project natin. Gawin nyo ng walang code, walang kopyahan. Sorry, walang kopyahan, walang kodigo. I-code ninyo, ano? Pag nagawa nyo ng ilang beses, nang wala kayong kopyahan, marunong na talaga tayo. Okay, sige, yun na lang muna. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Sir Rapi, nandiyan ka na? Tapos ka na ba kumain? Sir Rapi, hindi ko na natanong pala eh. Sir Rapi, next time na lang ba? Sa susunod na lang. Siguro si Sir Rapi, baka nahiya pa, no? Okay lang, okay lang. Sige, sige. Next time na lang ha. So, maraming salamat sa inyo sa pag-attend at nagkaroon kayo ng time. At mamaya i-upload ko yung recording. Pero kahit may recording tayo, sana sumali din kayo para marinig din namin yung inyong point of view, yung mga expectation nyo, para ma-encourage din natin yung iba. Okay, sige. Maraming salamat sa inyo. See you on next week. Okay, Thank you, sir. maraming salamat sa inyo, ha? God bless sa inyo. So, sige. Oo. Ingat tayo. Bye-bye.